On the line na po ang ating bisita ngayong umaga, si Dr. Emmanuel A. Onsay, ang CPA, Economist and Assistant Professor dito po sa Partido State University. So magandang umaga po, Sir Iboy. Ayan, tawagin ko na lang kayong Sir Iboy o Sir Emmanuel. Welcome to our program. Muli, Sir, bati muna kayo, Sir, sa atin pong mga listeners and viewers. Opo, Sir Kier. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa Bomba Radyo. Okay po. Pag-usapan natin ngayon, Sir Iboy or Sir Emmanuel, nung nakaraang Sabado, yun nga, binuksan yung Strait of Hormuz ng Iran, tapos kalaunan sinara din po ulit. Dito Sir Iboy, meron bang tawag dito ang mga economists sa ganitong galaw, Sir Emmanuel? Yung ganyan po, Sir, na galaw, hindi po siya pure economics, kundi political economy po siya or geopolitics. External factors po yun, beyond control po ng mga economist. Parang desisyon po yun ng dalawang bansa na may magkaibang pananaw, prinsipyo at gobyerno po or sistema. So yung ganung sistema po, parang expected na din po siya na gagawin po talaga na isasara. Pero as to epekto niya po sa economy, wala pa pong konkretong epekto given na madalian lang po yung pagbubukas at madalian din po yung pagsasara. Opo, yun. Pero ito, Sir, kung sakaling binuksan talaga yung Strait of Hormuz, talagang hindi na isinara, ano sana, Sir, yung magiging epekto nun dito sa atin, sa Pilipinas, sa ekonomiya natin, Sir Emmanuel? Magandang katanungan po, Sir. Kasi po yung Strait of Hormuz po, 20% po ng supply ng global oil dito po dumadaan. Dito po lumalabas papunta po sa iba't ibang bansa. So crucial po talaga yung Strait of Hormuz kasi 20% ng global oil supply. Sa 20% po na yan, nasa 60 to 80% po ng supply ng Pilipinas, dyan po kinukuha. So nangangahulugan po, dependent po talaga tayo or nagre-rely po talaga yung bansa natin sa Strait of Hormuz. Kasi yung Strait of Hormuz po, daanan ng mga major oil exporters po papunta sa ating bansa. So kung sakali man po na nabuksan po siya, Sir, tuloy-tuloy po sana yung supply ng langis. Kapag tuloy-tuloy na po, bababa po o nagiging stable yung tinatawag po nating world oil prices. Kapag ganun po, Sir, yung mangyari, bumababa po yung inflation pressure, gumagaan po yung transportation at production cost, na posible pong magpalakas sa tinatawag din po nating purchasing power ng mga consumer. Kumbaga po, kung isa-sum up natin yung pagbubukas, positibo po ito dahil masusolusyonan po yung crisis po na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Pero dahil po sinara pa din dahil nga po sa politika, mga isyong pampolitika po. Magkakaroon po ng panic ulit sa global market. So tataas po ulit yung presyo ng crudo kahit speculation pa lamang po. Kasi ang nangyayari po kasi, Sir, mas mataas po yung pag-increase kahit hindi pa po nangyayari yung actual na scenario or event. Tinatawag po namin sa economics na speculation. Nagpapataas na po ito ng presyo. Pero sa kasalungat naman po, kahit nangyari na yung magandang bagay, hindi po agad-agad nakakabalik yung presyo o yung tinatawag po nating rollback. So may rollback po bukas. Patuloy na po yun. I mean, magkakaroon po ng rollback dahil naipangako na po siya or naipatupad. Pero dahil nga po nag-close ulit yung strait, most likely po sa susunod na linggo, baka mag-increase po or baka magkaroon ulit po ng pressure sa price na maghahantong po sa same scenario pa din. Kaya negatibo po, Sir. Ang epekto po overall, tataas yung presyo ng oil or fuel, input siya sa production, so tataas po ulit yung mga bilihin, pamasahe, kuryente, na nagpapababa po sa performance po ng ating ekonomiya.
Okay po yun, naliwanagan kami dun, Sir Iboy. Yun pala ang ano dun, paliwanag. So dito sir, yun nga panandalian nating naranasan o panandalian nating nasaksihan yung pagbubukas ng, Strait of Hormuz kasi kalaunan sinara din po nila. Do you think sir yung gano'n, yung panandalian na pagbubukas, may epekto pa rin po ba yun sa ekonomiya, Sir Emmanuel? Yung panandalian po sir na pagbubukas, wala pa po yung epekto sa ngayon. Kasi po, kapag yung oil po dumadaan dyan sa Strait of Hormuz, it takes po weeks, even months bago po makarating sa bansa po natin, sa Pilipinas. So halimbawa po, nung Sabado pa lang naman po binuksan, ibig sabihin po, kung sakaling may dumaan man po ng mga cargo vessel na may sakay na oil, nandun pa rin po sa strait o kaya po nasa Indian Ocean. So wala pa pong supply na nakakapasok sa bansa po natin. Or kung mayroon man pong nakapasok na, most likely po yung mga nauna pa pong vessels na dumaan po dyan noong mga una pa pong linggo. So ganun po sir, wala pa po siyang direktang epekto dahil nga po kalaunan sinara din po. And yung transportation po medyo matagal bago po makarating sa bansa po natin. Yung rollback po sa price sa ngayon, feeling ko po, hindi pa feeling, base po sa analysis ko, attributable po siya sa tinatawag po nating mean of Platts Singapore. Yung price po kasi ng petrolyo po natin or mga oil, nakabase din po siya sa Singapore. May tinatawag po kasi tayo sir na mean of Platts. Ito pong MAPS, ito po yung benchmark price ng refined petroleum products sa Asia. Kasi po yung Singapore, yung may pinakamalaking oil refinery po sa Southeast Asia, sa region po natin. So ito po yung trading hub. Dito po nagbabase ng presyo yung mga oil companies po natin sa bansa. So dito po nagbabase yung price po natin sa gasolina, diesel at kerosene po. Kaya po yung weekly pump price po natin, nagdidepende po sa Singapore, yung tinatawag po nating MOPS, MAPS. Bale po ang price po natin, yung average po dun sa Singapore market, plus freight or yung pamasahe papunta sa Pilipinas, plus taxes, tapos yung dilensya po ng mga oil companies. Medyo bumaba po kasi yung average dun sa Singapore, kaya bumaba rin po yung presyo po natin sa loob ng bansa. Pero yun nga po, kung mananatiling nakasara yung Strait of Hormuz, magkakaroon din po ng pressure sa Singapore at maghahantong din po siya sa pag-increase ng price doon na magpapa-increase din po sa presyo po natin dito sa loob po ng Pilipinas. Okay po, very well said, Sir Iboy. Ito balikan ko lang sir na curious lang ako kasi last week may rollback tayo. Pero last week sir hindi pa naman nakasara, kumbaga nakasara pa nun yung Strait of Hormuz, hindi pa naman binubuksan. Ang tanong ko sir, bakit may rollback tayo last week na nakasara naman yung Strait of Hormuz last week? Ano yung reason doon, Sir Emmanuel? Po sir, ang reason po dyan kung bakit po nagkaroon po ng rollback kahit naka-close po yung Strait of Hormuz. Yung una po, yung mga nauna pong cargo vessel na nasa biyahe po bago pa man po magsara yung Strait of Hormuz, nakarating na po sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga po, yung mga vessel po natin na may mga daladalang oil, it takes po weeks to months bago po makarating sa bansa po natin. So meaning po, kung umalis po sila doon na open pa, nakalabas po sila, then nagsara. So hindi po agad-agad yon makakarating sa Pilipinas. Siguro po mga isang buwan, lagpas pa, depende po sa biyahe. So nung dumating po yung additional na supply, yun po din yung reason why nadagdagan yung supply, bumaba po yung presyo. And another thing po, nagdidepende po yung pump price po natin. Doon po sa sinasabi kong MOPS, mean of Platts po, sa Singapore. Ang Pilipinas po kasi, hindi po tayo yung price taker po tayo. Dahil nga po, net importer po tayo ng oil at dependent sa ibang bansa. Yung presyo din po natin, hindi po sineset ng sarili nating bansa. Sineset po siya or nagbabase po tayo sa average po dun sa Singapore. Dinadagdagan pa po natin yan ng dilensya
dinadagdagan din po natin ang pamasahe, tapos yung taxes. Yun po yung reason why yung price po natin, it's either nagbababa po or tumataas. So yun po sir yung reason why nagkakaroon din po tayo ng rollback. And another thing po, hindi pa naman po talaga lubusang ubos yung supply. Kasi nga po, nare-refill naman po siya. So hindi naman po talaga siya. Huwag din po kasi tayong yung tinatawag po nating safety stock or reserve. Hindi po dapat maubos po talaga yung oil. Kasi kung sakaling maubos po, magkakaroon po ng mas masamang krisis yung ating bansa po. Okay po yun. Ito, Sir Iboy, isunod kong katanungan, yung tinatawag sir na na quote-and-quote toll system, na kung hindi ako nagkakamali, pinataw ito ng Iran nung binuksan nila yung Strait of Hormuz. Tuloy pa po ba yun sir kahit sarado na ulit ngayon yung Strait of Hormuz? Ipapatong pa rin po ba yun sa presyo, sir, pagka binuksan ulit kung halimbawa, Sir Emmanuel? Yung oil system po? Opo. Opo sir, kasi chain po siya kung paano po napoproduce, nadideliver at napepresyohan po yung langis mula global po hanggang sa mga binabayaran po natin sa gas station. So isang sistema po siya. Kaya po, whether po may kaguluhan, whether po may problema po doon, kailangan pa din po yun sir i-consider. Isa pa po, yung Strait of Hormuz po kasi kontrolado po talaga ng Iran. Although hindi lang naman po yung Iran yung nagtitrade po dyan. Pati na po yung iba pa pong bansa sa Middle East. Saudi, yung UAE, iba pa po. Dyan po dumaraan. So part po sila ng tinatawag nating oil system or global oil system. So whether may problema po or wala, kung ano po yung mga transaction po doon, kailangan pa din po talagang i-consider. Kasi kung hindi po, mas maapektuhan po yung tinatawag nating supply chain. At kapag naapektuhan po itong supply chain, mas magkakaroon po ng problema sa supply po ng oil sa pandaigdigang market po. Opo, yun. Ito, Sir Emmanuel, isang katanungan na lang bago ko tapusin dito sa Strait of Hormuz na pinag-uusapan natin. If ever, sir, gaano po ba ka-volatile yung magiging presyo ng langis? Kung yun nga, ganito po yung sitwasyon, nagbukas yung Strait of Hormuz, tapos biglang sara, tapos kung maulit bukas, sara na naman ulit. Kung ganito yung strategy ng Iran, gaano po ba siya ka-volatile yung magiging price ng langis? And sa tingin nyo ba sir, kaya po ba itong i-handle ng maayos ng bansa yung budget sa ganitong uri ng sitwasyon, Sir Emmanuel? Opo sir, napakagandang katanungan po. Dahil nga po dun sa pangyayari na nag-open, then nag-close, wala pa po siyang direktang epekto sa ating bansa. Pero may rollback po bukas. Yung rollback po na yon, hindi po siya attributable pa sa pag-open nung Sabado. And kapag ganun po yung trend, kahit po may rollback bukas, sa susunod pong mga linggo or araw, kapag manatiling sarado po yung strait, magkakaroon pa din po ng pressure sa presyo at pag-increase po ng mga presyo po natin. Nakahantong po ulit sa tinatawag nating inflation. Kaya bale, negatibo po sir ang ganitong scenario po. Hindi lamang po Pilipinas yung naapektuhan, pati na din po yung other importer countries po ng oil sa buong mundo, lalo na po sa Southeast Asia. Hindi po ito sir kayang solusyonan ng bansa po natin. Kasi nga po, wala po tayong mapagkukunan ng oil on our own. Bale, dependent po tayo sa ibang bansa talaga unless po makahanap po tayo ng alternative na mapagkukunan or other countries po na nag-export po ng oil. Pero kung wala po, mag-i-escalate po ang tension, tataas po ulit yung presyo po natin. And yung rollback po na mangyayari bukas, most likely po, babawiin po ulit yan sa susunod na linggo into another increase, which is nakakasad po. Kasi usually po, mas mataas at mas mabilis po yung dagdag presyo kumpara po sa rollback. Yung rollback masyado pong mabagal and at the same time,
mahirap pong i-implement. Pero yung pag-increase po ng presyo, agad-agad po nagmamanifest po siya. Dahil nga po sa mataas na demand at sa kulang po na supply. So overall po sir, kapag manatiling sarado yung strait, sa ngayon po, negatibo po yung epekto sa buong bansa. Opo, nakakalungkot nga po ano. So dahil sinara ulit itong Strait of Hormuz, yun, maapektuhan ulit yung presyo ng produktong petrolyo. So dito, sir, pag-usapan natin yung about nga po sa rollback. Ito, sir, sa inyo pong opinion or pananaw or and even analysis, hindi ba sir parang misleading sa consumers yung rollback bukas? Kasi sinara ulit ng Iran yung Strait of Hormuz. Dapat ba sir ipaliwanag sa publiko na temporary lang ito, yung rollback, Sir Iboy? Actually po, mas mainam po sana kung yung government officials po natin or yung mga government agencies po natin, nagpapaliwanag po sila kung saan po galing yung rollback, kung ano po yung reason for the rollback. Kasi po, hindi naman po lahat nakakaintindi ng ganong scenario. Yung rollback po na mangyayari bukas, masasabi po talaga natin na temporary lang. And parang sa common term nga po, parang pampalubag-loob lang. Kasi po kahit na-implement yung rollback bukas, mataas pa din po yung presyo overall. Parang if I'm not mistaken po, kung hindi po ako nagkakamali, yung rollback po ng diesel or crudo, parang nasa 24 pesos po. Tapos sa gasolina naman at kerosene, parang 3 pesos. So, ganun po. Kahit ibawas po natin siya sa current price, mataas pa din po yung presyo. At itong rollback po na to, hindi po ito masyadong mafe-feel ng ating mga consumers. Lalo na po yung mga nasa laylayan or yung mga may hirap po. Kasi nga po, yung presyo po, yung tinatawag po nating pre-shock price, bago po yung war, ang price lang po ng gasolina at crudo, nasa 60 po. So, hindi pa din po siya malapit sa 60 pesos na pre-shock price. Ang layo pa din po. Halos doble pa din po yung price kahit nga po ma-implement yung rollback. So ito po sir, kahit may rollback bukas, hindi rin po ito magpapababa sa presyo ng mga bilihin. Dahil nagsisimula pa lang po yung tinatawag nating cost push inflation. Yung cost push inflation po, nagmamanifest pa lang po sa ngayon. Di ba po, makikita naman po natin tumataas po yung presyo ng mga other prices po, mga basic commodities, kahit nga po pamasahe. So kahit mag-rollback po bukas, hindi po agad bababa yung pamasahe or bababa po yung mga presyo ng bilihin. Hindi pa din po siya mafe-feel. So yun po sir yung negative side ng rollback na ito. Pero syempre po, kapag maging positibo po tayo, maganda pa din po yung rollback kasi at least nabawasan po ng 24 or halos ng 24 pesos. Pero yun nga po, kulang pa din po. Opo. Yun. So, yun, at least na, kumbaga, naramdaman natin na, sir, yung talaga, yung positive effect naman itong rollback. Ito, sir, sunod kong katanungan. Ano po ba yung yung magiging epekto sa inflation natin kung ganito ka-erratic, sir, yung supply ng langis? And sa tingin nyo ba, sir, mahihirapan na magplano yung BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ng rate cuts kung ganito nga po bukas sara yung Strait of Hormuz, Sir Emmanuel? Ng katanungan po. Yun po, dahil nga po erratic or decision po dyan sa Strait of Hormuz kung bubukas po or sasara, magigipong pareho pa din po yung epekto sa presyo po natin. So maglilid pa din po ito sa pag-increase ng prices po. Dahil nga po wala pong sapat na supply, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na supply-driven inflation. Yung inflation po na to, hindi lamang po ito sa crudo, sa gasolina, sa kerosene po, or sa LPG, or sa petroleum products. Nagkakaroon po siya ng cost-push inflation dahil nga po, itong oil, input po natin sa production. So bale, bago po tayo maka-manufacture ng products, maka-transport, o kaya po maka-perform ng mga services, kailangan po natin ng oil. So dahil po dito, yung increase po sa oil, tina-charge po sa presyo ng other products din. Kaya nagkakaroon po tayo ng another inflation into cost push. So kapag ganito po sir yung trend, magkakaroon po talaga ng inflation pa din po. Or
mas mabilis po na inflation. Kung matatandaan po natin, noong February, ang inflation rate po natin sa bansa, 2.4. Pero nung March po, ang inflation po natin, pumalo po sa 4.1. So bale, halos na doble po yung 2.4. So ibig sabihin po, nung March, nagmamanifest na po yung cost push inflation. And ngayong pong April, dahil hindi pa po tapos yung April, wala pa pong data. Pero yung 4.1 po na inflation rate natin nung March, lagpas na po siya sa target rate ng BSP na 3.9. Kasi po yung target rate inflation ng BSP, 3.9. So dahil nga po 4.1 na siya, ibig sabihin po, negatibo na po yung epekto nito sa ating ekonomiya. Yung inflation po kasi sir, positive po siya kasi sign po siya na nag-i-expand yung ating economy. So yung inflation po talaga, by definition, hindi po siya masama all the time kasi siya po yung sinyales na lumalago yung ekonomiya. Nagiging masama po siya kapag lumalagpas po sa tinatawag naming ideal rate or threshold inflation rate. 9 po yun. So pag lumagpas po dyan, negatibo na, which is 4.1. So kung this April po, tumaas pa po ito sa 4.1, negatibo po talaga yung epekto. And may tendency po na tumaas ito sa 4.1 kung hindi pa din po magbubukas yung Strait of Hormuz. As to Bangko Sentral ng Pilipinas po, hindi pa po siya nag-change ng policy. Hindi niya pa po binabago yung kanyang policy rate, yung reserve requirement. Parang wala pa po siyang ginagawa sa ngayon. Naka-standby lang po si BSP at nag-o-observe. Kasi nga, yung problema po talaga natin, supply-driven. Kapag ang problema po kasi external, nasa labas po, which is the supply, yung monetary policy po ng BSP, medyo mahina po sa pag-address ng ganitong problema. Kumbaga po, yung problema dapat natin ngayon, ina-address po, hindi lamang ng BSP, kundi ng other agencies po. So, yun po sir. Yung monetary policy po kasi mahina into supply-driven inflation po. Okay po. Dito sir, sa sitwasyon na ito, na yun nga, bukas sara yung Strait of Hormuz, sa next week, tataas na naman yung presyo ng langis, possibility o possible. Sa palagay nyo sir, sino ba yung pinaka maghihirap? Gamitin ko na yung term na yun. Sino ba sir sa tingin nyo yung pinaka maaapektuhan dito sa sitwasyon na ito, Sir Emmanuel? Sure. Kadalasan po ang naaapektuhan talaga yung pinakamahirap po or pinaka nasa laylayan. Kasi given po na wala naman pong changes sa income po nila, pero may changes sa presyo. Apektado po sila ng cost push inflation or indirect effects po ng ganitong crisis. So, naapektuhan po talaga sila. Parang given na po yan, yung mga mahihirap po talaga. Pero aside from mahihirap po, ang pinaka-apektado din po, kung tutuusin po, yung nasa middle class. Kasi po sila po yung shock absorber po sa ganitong crisis. Unang-una po, yung taxes ng mga middle class, ang pinaka-ginagamit po ng gobyerno para solusyonan yung crisis po na ito. At ikalawa po, yung middle class, wala rin pong increase sa income dahil nga po yung salary naka-fix sa ngayon pero tumataas din po yung mga bilihin. So meaning po, apektado din po yung middle class ng ganitong sitwasyon. And another thing po, yung nasa upper middle class po natin, may mga sasakyan din po. So feel na feel po nila yung pag-increase po sa gasolina, sa krudo. Yung nasa lower middle class naman po, marami din po sa kanila yung gumagamit ng LPG. So, nagsasuffer din po sila sa inflationary pressure na naapektuhan ngayon. And pinakamalaking bahagi po ng populasyon natin, yung middle class. So, wala po masyadong ayuda yung gobyerno po natin. Wala rin pong suporta. Parang on your own yung middle class. Kasi po yung nasa lower income po, yung tinatawag natin nasa laylayan, may mga ayuda naman pong natatanggap. And at the same time, suspended na po yung excise tax sa LPG sa kerosene na beneficial naman po sa lower class. Pero yung sa middle class po talaga sa ngayon, wala pong support. Kung hindi po sila magtatrabaho, wala pong kikitain. So yun po sir, apektado po sila ng ganitong problema. Yung nasa rich po. So ito sir, Opo, sir. Iboy, isunod kong katanungan ulit.
kung kayang buksan sara ng Iran yung halimbawa 20% ng world oil supply, ibig bang sabihin nito, sir, kailangan na nating i-diversify agad ang energy source? Or meron pa tayong ibang options, Sir Emmanuel? Magandang katanungan po, sir. Yung pag-diversify po kasi hindi po siya madaling gawin. Kailangan po siya ng huge investment. Yan po talaga dapat yung direction. Since po na nakikita na natin na in the long term, hindi po talaga dapat tayo maging dependent sa ganitong mga bansa kasi kapag may issue po or problema, apektado tayo. So dapat po talagang mag-invest po tayo. Pwede po nating explore yung sa Malampaya po natin, dyan po sa May Kalayaan Islands or dito din po sa east ng ating bansa na sinasabi po ng mga scientists din na may mga oil reserve na pwede pong ma-explore. So, posible pong mag-invest po tayo dyan. Pero sa ngayon po kasi na kailangan po natin ng madalian or agarang solusyon, ang pinaka-mainam pong gawin is to outsource po sa other countries po na may oil supply din po. So, kailangan po nating makipag-trade or makipag-negotiate either po sa Malaysia po or sa Brunei, sa Russia po or sa South America na may mga supply pa po ng oil sa ngayon para at least po makahanap po tayo ng alternative sources po. Pero yun po, opo, in the long run, in the future, kailangan po talagang mag-invest ng bansa natin sa sarili din po natin mapagkukunan ng oil or energy sources po. Okay po. Eto, sir, mga follow-up question pa. Sa tingin nyo, sir, may magagawa ba yung halimbawa yung OPEC, yung US, and then yung United Nation para pigilan po ang Iran na gamitin ang Strait bilang yung bargaining chip? O dapat tanggapin na lang natin, sir, na yun, hostage tayo, mga ganun. Tanggapin na lang natin ang sitwasyon na wala na tayong magagawa. Sir Iboy? Sir, geopolitics po kasi yung ganito pong problema and hindi po madali yung tinatawag po nating negotiation. Actually po may kakayahan naman po sanang makipag-usap yung ganito pong mga organization. Pero sa ngayon po dahil matindi pa po yung tension and hindi rin po nasusunod yung mga prior agreements po. May mga peace deal na pero hindi naman po nagbunga. So, yung Strait of Hormuz po kasi under po siya ng Iran. So may karapatan po talaga ang Iran na kontrolin siya. Ang problema din po kasi yung US, to be fair, hindi lang po yung Iran yung may problema. May problema din po yung US sa ganito pong usapin. Kasi po, noon pa man po kasi parang lagi pong may business interest yung mga malalaking bansa sa mga countries po na may oil or sa mga countries po na may kakaibang belief po or paniniwala. So yun po, sir. Sa ngayon po talaga, yun, negotiation po or peace deal yung pinakamainam na mangyari sana. Pero parang hindi po nagbubunga. So lahat po tayo magsasuffer. At kapag nagpatuloy po ito, sir, most likely sisisihin din po ng ibang bansa, either the Iran or the US po. Dahil yung dalawang bansa, pati na po yung Israel, ang nagkukos po ng tension sa buong mundo dahil po sa ganitong hidwaan or giyera. Okay po. Ito, sir, mga second to the last question na lang ito, sir. Yung pagbubukas ng Strait of Hormuz ng Iran, signal po ba yun, sir, na parang gusto lang nilang ipakita na kaya nilang kontrolin ang presyo o meron pang ibang pinahihiwatig yon, Sir Emmanuel? Sir, hindi naman po kasi yung alam naman po talaga ng mga bansa na kontrolado po talaga ng Iran yung strait. Kung wala naman pong gumugulo sa Iran, wala naman pong problema. Nung mga nakaraang taon po, patuloy lang naman po yung trade or kalakalan. So sa ganito pong scenario, makikita po natin na ini-exercise po ng Iran yung karapatan po nila sa strait. And at the same time po, yun po, hindi naman po nakikipag-away yung Iran sa ibang bansa sa ganito pong pangyayari. Kasi po yung kaaway niya lang na nakikita niyang kaaway lang, yung Israel po sa US. May declaration nga po siya na
pwede nang dumaan noong mga nakaraang linggo po. Pwede nang dumaan yung other vessels ng iba't ibang bansa except sa US saka sa SL po. So, geopolitics po siya, and dahil nga po sa mga away na to, nadadamay po yung mga inosenteng bansa. Kasali na po tayo. Okay po. Ito sir, on the contrary, dito sa pagtaas ng presyo ng langis, sa tingin niyo sir, meron din bang nakinabang? Meron bang nakinabang dito sa mataas na presyo ng langis? Baka kasi sir, merong mga local players dito na pumaldo or kumita dahil sa mataas na presyo ng langis, Sir Imoy. Opo sir, magandang katanungan po. Meron po talaga sir. Usually po, tayo pong mga consumer yung nahihirapan or nagsusuffer ng ganitong price increase. Pero on the other side po, tinatawag po kasi natin yung sarili po natin. Part po tayo ng demand side. Tayo po yung parang lugi. Pero yung nasa supply side po, kahit kulang yung supply, nagpa-profit pa din po sila. Yung mga seller side po, yung mga oil companies po, yung kahit na po yung mga local oil companies po natin, kahit po yung retailers, nagde-derive po sila ng profit. Tinatawag po natin silang profit maximizers. At ang structure po ng kanilang negosyo sa economics po, oligopoly po. May mga cartel po sila, minsan may usapan po, may agreement, may collaboration din po to change the prices. So, ito pong mga malalaking oil companies na to, nakikinabang po talaga sa ganitong crisis. Although sabihin na po natin na may mga oil companies naman po na trustworthy or fair din po, pero kadalasan po talaga sa ganitong sistema, malaki po yung kita. So, favorable po sa kanila yung crisis. Okay po yan. Eto sir, bago tayo magtapos, siguro sir, ito bilang economist and at the same time academician, ano ba sir yung parang maire-recommend mo naman sir ngayon na dapat gawin po ng ating bansa ngayong ito nga nahaharap tayo sa krisis. Alam mo, dapat ba tayong mag-stockpile, bumili sa ibang supplier, mga ganon? Ano yung maire-recommend natin dito, Sir Iboy or Sir Emmanuel? Yun ang katanungan po. Yung mga madali ang solusyon po, ginagawa na din po ng ating bansa. Tulad po nung pag-i-implement po ng 4-day work sa gobyerno po. So nag-implement na din po ng work from home para makatipid po sa kuryente. Okay naman po yun. Sa amin po sa university, nag-implement na din po ng online classes. So at least po, hindi po mahihirapan yung mga students po natin sa mataas na pamasahe. So, may mga immediate solution naman po. Yung gobyerno po natin sa ngayon, kailangan po talaga nating mag-outsource na mapagkukunan po ng oil supply sa ibang bansa po. Hindi lamang po sa Middle East, kundi sa other exporting countries po. Kasi kailangan na po talaga natin ng supply. Ito po yung immediate solution sa problema po natin ngayon. For long-term solution po, sir, kailangan po talaga nating mag-invest sa local production din po natin ng energy or oil. It's either po makipag-collab din po tayo sa other countries or mag-invest po ng malaking pondo sa ganitong mga sistema para maging independent din po tayo sa ganitong larangan. Kailangan din po natin, sir, palakasin yung ating export or local industry. So, gaya nga po ng mga nasabi ko before, mahina po yung export natin. Kaya kapag weak ang peso, grabe po yung epekto sa atin. Nagmamanifest po hanggang sa mga presyo ng bilihin. So, kailangan din po mapalakas po natin yung ating local industry. And at the same time po, yung policy po ng ating government, kailangan din po siguraduhin po na maayos. Tulad nga po ng pagsuspende sa excise tax, sa LPG po, saka sa kerosene, okay din po yun. Pero sana po, dinamay na din yung sa gasolina at sa crudo para po lahat po magbe-benefit ng ganitong price reduction po. So, yun po sir yung masasabi ko. And be positive lang po na yung crisis po natin masusolusyonan po in the medium run.